Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Divine Grace. Ang unang kwentong aking ibabahagi sa inyo, Sir Red, ay kwento po ng aking mister. Ito daw po ay kanyang na-encounter kasama ang kanyang mga pinsan noong sila ay bata pa lamang at habang naglalaro daw sa isang bahay ng tito nila sa probinsya. Nagkataon daw ng mga panahong iyon, Sir Red, ay inutusan daw sila ng kanilang tito na kunin ang isang bagay na hindi na po nabanggit pa at na-specify ng aking mister. Basta't ang naaalala daw nila ay may pinapakuha at inuutos sa kanila ang kanilang tiyuhin, kaya nagkalkal daw sila talaga sa bahay ng kanyang tito. Hanggang sa walang ano-ano, sa kabila ng pag-iingay ng kanyang iba pang pinsan, ay meron daw pong pumailan lang na parang isang malakas at malalim na hingal. Hanggang sa kanila nga daw po itong pinakinggan ng maigi at na-realize daw po nila na ang hingal na iyon ay galing sa rebulto ni Jesus na nakaupo malapit sa altar. Hanggang sa na-realize din po nila na hindi lamang pala iyon yung rebulto na pinanggagalingan ng ingay, bagkus lahat halos daw na mga rebulto ng santo doon ay sabay-sabay na nadidinig na humihingal. Dahil mga bata ng mga panahong iyon, otomatikong natakot daw sila at nagsitakbuhan papalabas ng bahay. Hindi na nga daw po sila bumalik sa bahay ng kanilang tito dahil sa experience na yun. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Nicole. Ang pangyayaring ito, Sir Red, ay noong ako ay grade 6 pa lamang. Katatapos lang ng Christmas party namin nung araw na yun. Pagsapit ng gabi, andun ako sa kwarto. Nagbabasa ng libro at pagkatapos ko pong gawin iyon ay nagsusulat ako. Hanggang sa hindi ko na po napansin ng oras at alas 11 pasado na pala iyon ng gabi. Doon na ako nag-decide na matulog at ipagpatuloy ang aking isinusulat kinabukasan. Alam kong nasa kalaliman na ako ng pagtulog noon, Sir Red, nang bigla po akong nakaramdam ng kakaiba. Otomatiko talaga na ako po ay kinilabutan sapagkat sa aking paanan makikita ang isang maliit na bata na kasing tangkad lamang ng nakababata kong kapatid. Hindi ko rin po mawari kung bakit habang ako'y kinikilabutan ng sandaling iyon ay doon talaga ako sa gawin ng aking paanan na patingin at saktong nakita ko pa ang nilalang na iyon. Bukod pa doon, Sir Red, ang talagang nakapagdala ng takot sa akin ay yung katotohanan na para bang kinokontrol ako ng maliit na batang ito at hindi ako makagalaw. Nais ko nga po sana na magtalukbong at magdasal, subalit no choice ako at para bang nasa ilalim ako ng isang hindi mawaring ritual o kaya naman ay dasal. Hindi rin naman nagtagal, Sir Red, at kahit papaano'y nalabanan ko ito. Nang makabuelo, agad ay bumangon ako mula sa aking higaan. Sumigaw ng pagkalakas-lakas habang tumatakbo patungo sa kabilang kwarto kung saan naroroon ang aking lola. Hindi lang po dito nagtapos ang karanasan kong iyon na kung saan ay naroroon at present yung batang multo. May pagkakataon noon na natutulog kami ng kapatid ko sa sala. Ako ang nakahiga sa sahig habang siya naman ang nasa sofa.
Nagising po ako bandang 2:00 ng madaling araw. Otomatikong ang aking mga mata ay namagnet sa ribulto ng isang santo sa aming altar. Doon talaga, Sir Red, napasigaw na naman ako ng ubod lakas sapagkat nakita ko na naman ang batang multo. Sa pagkakataong ito ay hindi na po siya naroroon sa aking paanan, kundi lumilipad na siya. Madungis at tila sunog ang kanyang kamay. Lumulutang at ang direksyon ay patungo sa akin at kung pagbabasehan ko ang kanyang pwesto lalo ang kamay, plano niya akong sakalin. Agad kong ginising at niyugyog ang kapatid ko sa sofa at agad ay kwento ko ang aking nakita. Paglingon ko sa pwesto ng batang multo na kanina ay lumulutang patungo sa akin, bigla na lamang din siyang nawala. Nagdasal na lamang po kaming dalawang magkapatid at nag-decide na matulog na muli. Dahil sa mga karanasang ito, hindi na po ako natulog ni minsan sa kwarto ko, lalong-lalo na sa sala. Natutulog na lamang po ako sa kwarto ng lola ko, pero maging doon, Sir Red, ay may nakikita ako. Sa pagkakataong ito na dito ako sa kwarto ng lola ko natutulog, batang babae na parang hinihintay ako sa gawing pinto ang nakikita ko. Sa tuwing nakikita ko nga ang multong ito, Sir Red, kinakawayan lamang niya ako mula sa pinto. Hindi ko po alam kung bakit hindi siya makapasok o kaya naman ay kung anuman yung parang pumipigil sa kanya. Basta't hanggang tingin lang siya sa akin. Nang mga panahong iyon ay talagang na-traumatize ako dahil tuwing gabi uuwi ako galing paaralan ay hindi rin ako tinatantanan ng batang multong ito. Lagi niya akong inaabangan sa pinto ng kwarto ko at kung minsan ay sa may sala pero madalas sa tabi ng rebulto ng santo namin. Hindi ko rin po masasabi, Sir Red, na itong batang ito ay siyang kapareho lamang din na bata na una kong nakita sa paanan ko noon. Hindi ko rin alam kung ito rin yung nakita ko nung minsang natulog kami sa sala. 17 years old na po ako ngayon. Pero takot pa rin ako dahil alam kong may pagkakataon na muli kong makikita yung batang multong iyon. Sana nga ay wag na lamang dahil mas lalo lamang siyang nagpapagulo sa aking isipan sa kung ano nga ba ang nais niyang ipahiwatig. Hanggang sa naparenovate na nga po yung bahay namin at nasa ibang kwarto na din ako natutulog. Hanggang sa nalaman ko na lamang isang araw, base sa kwento ng lola ko, na doon mismo sa bahay niya kasi napatay yung anak ng kanyang kapatid. At sabi ng mama ko, nakunan daw siya ng anak pagkatapos akong isilang. Sumaaring ang mga ito pala ang siyang nagmumulto sa akin. Pero ang tanong, bakit sa ganitong nakakatakot na paraan sila nagpapakita sa akin? Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento at wag po sana kayong magsawa o mapagod na maglahad o kaya naman ay gumawa ng mga horror series. Magsishare pa po ako ng iba pang mga kwento sa oras na maklear ko na yung mind ko mula sa ibang stress ng aking buhay. Natatandaan ko pa noon, Sir Red, ang masasabi kong tila kamalasan na dumating sa buhay namin. Taong 2012, nang magdesisyon po kami na manirahan sa bahay ni na Mama sa Arayat.
Hindi ko man po alam pero nadidinig ko na sinasabi ng mga tao dito na manghihilot daw pala si Lola, ang nanay ng aking mama. At dahil doon, sinasabi din na tila inclined sa mga kapangyarihan ng duwende at mga pagpapakita ng kapre ang sinasabing angking galing ni Lola. Maaaring magulo pero sa madaling salita, sa duwende o kung anumang elemento niya kinukuha yung kanyang galing sa panghihilot. Although hindi ko naman po nakikita ang mga ito pero naniniwala ako na may posibilidad nga. Ilang buwan na rin po kaming nakatira noon sa poder ni Mama sa nabanggit na bayan. May napapansin na rin po kami noon na puno ng bulak. Ito po yung usually na nagbubunga na kung saan ito po yung laging inilalaman sa mga unan o mga stuffed toys. So dahil nga sa nagkakalat na at parang nagiging walang silbi ang punong iyon, nag-decide si Mama na ipaputol ang naturang puno. Nang matapos nga ang naturang plano sa puno ng bulak na iyon, dito'y kapansin-pansin talaga, Sir Red, na paunti-unting minamalas kami. Naghirap sa pera. Parang bumigat ang ambience ng bahay. May nagkakasakit and the worst ay may namamatay. Akala ko nga matapos po ang dagok na ito, mawawala na yung paghihirap at mga hindi magandang karanasan namin noon. Kaya nag-decide na rin kami na bumalik na rin po sa orihinal naming tinitirhan from last year. So dahil nga iniwanan namin yung unang tinitirhan namin para lumipat sa aming bayan sa Arayat, 7 years na naabandona yung bahay namin talaga. Pero paglipat namin, tila sinusundan pa rin talaga kami ng kamalasan. Parehong-pareho lamang sa naranasan namin sa Arayat. Kaya tuloy na pag-iisip-isip ko na hindi kaya't ito yung dulot o ganti sa amin na mga nilalang na maaaring naninirahan sa mga ipinaputol na puno ng bulak. Hindi ko rin malilimutan, Sir Red, ang karanasan ng mister ko. Hindi inaasahan, nakita pa namin noon ang kaibigan niya at nakasabayan pa nga po naming bumili ng ulam noong gabi. Pero paggising namin ng umaga, kinilabutan kami dahil ibinalita na lamang sa amin sa pamamagitan ng text na yung kaibigan naming ito ay naaksidente at namatay. Unang araw pa lamang ng burol ay tumungo na kami upang makiramay sa naiwang kaanak ng aming kaibigan. Pagbalik namin nung gabing iyon sa aming bahay, agad, Sir Red, ay may naranasan kami na kakaiba. Yung ihip ng hangin ay biglang lumamig given the fact na nung araw na iyon ay napakainit. Meron din pong bigla ang pagkidlat at sa pagkidlat na iyon, Sir Red, na walang kakulog-kulog, sabay din na nakita ng mister ko yung kaibigan niyang naaksidente at namatay na tinungo namin kanina sa burol at sabi pa, "Uy, si Totoy nakita ko. Wala yung isang tsinelas niya. Basag yung mukha at saka duguan. Tapos nakaasul siyang damit." Na-curious tuloy kami dahil sa sinabi ng asawa ko. Minessage ko tuloy yung kapatid ng kaibigan kong yumao at na-shock talaga ako sa nalaman ko. Yung pagkakadescribe ng asawa ko sa kung ano yung suot at ano ang itsura ng kanyang kaibigang yumao ay siya ring sinabi sa amin ng kanyang kapatid na siyang pinakahuling itsura
ng kanyang kapatid bago mamatay. Inisip na lamang namin na hindi kaya't nagpaalam lamang sa kanya, sa mister ko, yung kaibigan niyang iyon nung gabi. Magandang araw sa lahat. Ako po si Jerk. J-I-R-K po ang spelling ng pangalan ko. Nakakatawa man o tunog bastos, pero sisihin na lang po natin ng papa ko dahil siya ang nagpangalan sa akin ito. But anyway, listener niyo po ako since 2022. Ang experience ko po na aking babahagi ngayon ay tungkol sa mga nakita ko mismo at harapan ko talagang nakita ng mga creepy figures sa loob mismo ng bahay namin at maging sa bahay ng aking ex. Unahin ko na po yung nangyari sa bahay ng ex ko. Nung time na iyon, Sir Red, ay galing kami ng work at kakasundo ko lamang sa kanya. Pagpasok namin sa kanilang bahay, namataan na lamang namin ang kanyang mama at ate na naroroon sa kusina at nagtatawan at nagkwekwentuhan. Hindi naman na din po kami nagulat sapagkat normal na pong gawian ng mama at ate ng ex ko na naroroon tumambay sa kusina nila at nagkikwentuhan. Sa katunayan, bago pa nga lang po kami makapasok ng kanilang bahay ay madidinig mo na talaga ang lakas ng tawa ng ate ng ex ko. Paminsan naman, maaabutan din lang namin ang kanyang mama na naroroon din po sa kusina sapagkat may pagkakataon din na busy ang kanyang ate at hindi nakakabisita sa bahay nila habang yung lalaking kapatid naman ng ex ko ay laging wala tuwing gabi sapagkat nag-work po bilang isang call center agent. Yung bahay po nila ay up and down. Medyo may kalakihan po para sa kanilang pamilya. Tandang-tanda ko na nung gabing iyon, sa sala nila ay meron na pong nakalatag nung kami ay dumating na. Minsan ay humihiga na rin talaga ako pagkatapos kong sunduin yung ex ko para nang sa ganun ay makapagpahinga ng kaunti. Pero nung humiga ako nung gabing iyon, hindi ko alam kung bakit meron talagang kakaiba. Alam niyo yung parang hindi ka welcome. Yun bang feeling na kanina pa may nakatingin sa iyo, which is hindi po normal sa halos ilang gabi ko na rin po na tumutuloy o inihahatid yung aking ex noon sa kanilang bahay. Hanggang sa bigla-bigla, Sir Red. As in, nagtama ang paningin namin talaga. Sa gawing hagdan po ay meron po akong nakitang isang babae na nakadungaw pero nakatiwarik po siya. Napakaitim ng buhok nito at sobrang haba, Sir Red. Ang suot nga din po niya ay kulay itim at animoy linen yung kanyang suot-suot na damit. Siyempre nagulat ako talaga sapagkat naaninagan ko pa yung mukha niya kahit natatakpan po ng mahaba niyang buhok. Para pong si Sadako. Partida pa nito, Sir Red. Madilim sa bahaging iyon ng kanilang hagdan pero hindi lamang outline ng nilalang na ito ang nakita ko, kundi as in yung solidong katawan niya. Since wala nga din pong kasama si mama ng ex ko nung time na iyon, wala yung ate niya at yung kapatid niyang lalaki at tatlo lamang kami. Napaka-imposible na meron pong tao sa second floor. Tinitigan ko pa yung nakadungaw ng ilang segundo at mas nanlaki ang aking mga mata sapagkat nakita ko si Red na papalapit siya ng papalapit at tila ba'y gusto akong abutin. Napabalikwas ako at napansin iyon ng mama ng ex ko. Tinanong niya ako kung bakit ako nagkaganoon at sinabi ko kaagad sa kanya
na may black lady sa kanilang hagdan. Tumingin naman ang mama ng ex ko pero wala na rin po doon ang nilalang na iyon. Hindi naman na din po natakot yung mama ng ex ko noon sapagkat manggagamot po kasi siya sa kanilang lugar. Parang hindi na nga din po o parang wala na nga lang po sa kanya nung sinabi kong merong black lady sa kanilang bahay. Marahil noon pa may nakikita na niya at aware na aware siyang may kasama silang iba. Kaya parang balewala na lamang nung aminin ko sa kanya iyon. Ang tawag namin sa mga katulad ng mama ng ex ko, Sir Red, ay para bulong. Sa Bicol, ito yung manggagamot na mga napagtitripa ng mga engkanto o kaya naman yung mga nagpapahilot dahil pakiramdam nila ay meron silang bali sa katawan na siyang dulot ng kanilang lagnat. Ang ginawa lamang po nung mama ng ex ko noon, minura niya yung nilalang kahit alam kong hindi na niya naabutan at wala na siya sa bandang hagdanan. Hindi ko talaga malilimutan, Sir Red, yung itsura ng babaeng iyon. Nakakatakot pala kapag ikaw mismo ay makakakita ng mga ganoon lalo at hindi mo inaasahan. Maraming salamat po at sana po ay maitampok ninyo ang istorya kong ito at patiktik na rin po si Dwayne Jake ng Gainsa, Camarines Sur. Hello Sir Red, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking natatanging kwento. Ito yung masasabi ko na pinaka hindi ko nakakalimutan at talagang tumatak sa akin. Mula pa noong bata ako, Sir Red, ay aaminin kong matatakutin ako. Ito marahil yung masasabi kong dahilan kung bakit tila paborito ako na paglaruan ng mga masasamang elemento sa loob mismo ng aming bahay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Christian. Grade 5 pa lamang po ako nang mangyari ito at katatapos pa lamang po ng pananalasa ng bagyong Yolanda dito sa Capiz. Sadyang malaki ang pinsala talaga na dinulot nito at talagang katatakutan mo ang buong paligid matapos ang bagyo. Ibukod pa yung pagiging blackout sa buong kalugaran namin kung kaya't kapag sumasapit ang dilim, mararamdaman mo talaga ang takot. Natatandaan ko pa nga noon, Sir Red, na may umiikot pa ngang bumbero nito sa amin. 12:00 pa nga ito ng hating gabi at dahil nga malalakas na ulan ang idinulot ng Super Typhoon Yolanda, sadya talagang napupuno ng tubig ang mga dam at kailangan talaga nilang magpakawala ng tubig. Dito nga'y umiikot ang mga bumbero at sila po mismo ang nag-aanunsyo ng posibilidad ng pagbabaha. At dahil nga syempre takot pa rin po kami, nagpanik ang lahat sa amin at biglaan din kasi yung pag-aanunsyo nila nito. So since may second floor yung bahay namin, agad ay inakyat namin ang mga importanteng gamit. Mahirap din talaga na iakyat ang lahat ng ito lalo at yung hagdan namin ay hindi naman kaluwagan at masasabi kong isang ordinaryong hagdan. Tandang-tanda ko pa nga na hindi nga namin kayang iakyat yung refrigerator kaya hanggang gitnang bahagi lamang ng hagdan namin na iyon inilapag ang naturang appliance. Hindi ko nga din po alam yung eksaktong katawagan pero itong binabanggit kong hagdan ay ganito po sa larawan. So meron pong 10 steps na aakyatin bago ka makagawi sa pinakagitnang bahagi kung saan naroroon po namin inilapag yung refrigerator. At pagkatapos ay may another 10 steps na naman sa hagdan na paakyat sa second floor.
So nung time na iyon ay mahigit 10 kami nakatao sa bahay dahil maging yung mga kapitbahay namin ay nakisilong na rin po nung time na iyon doon sa bahay. Malaki din naman kasi yung bahay, Sir Red, at hindi naman sa pagmamayabang, sementado at parang mansyon na nga kung tutuusin. So nung matapos po kaming maghakot ng gamit, nag-decide kami na tumambay muna sa gawing terrace at hinihintay namin kung totoo ba na lalalim o kaya naman ay babahain ang lugar namin. Siyempre naroroon na rin po kami para magmanman just in case na umabot pa sa ikalawang palapag namin o ilang baitang ng hagdan namin ang sinasabi nilang pagbabaha. So habang nasa terrace nga, andoon at natatanaw ko ang ilang kakalsadahan. Meron din po kasing liwanag ang buwan noon. Kasama ko nga po sa terrace yung tita ko at may kausap pa nga po siya sa telepono. Hanggang sa nag-decide din po yung ilang mga pinsan ko na magsibabaan at doon nga daw po ay nais nilang tignan kung hanggang saan aabot ang baha na idudulot ng pagpapakawala ng tubig sa dam. Sinigawan pa nga nila ako nung ako ay nasa terrace habang sila ay nasa baba na at dahil doon nahikayat ako na bumaba din at sumama sa kanila. Pero bago pa man ako makahakbang pababa lalo sa kalagitnaan ng aming hagdanan, nakaramdam na ako agad ng malamig na hangin na para bang biglaan pong yumakap sa akin. Marahan na rin po yung pagbaba ko dahil nawirduhan ako sa naramdaman ko. So 10 steps na lamang po pababa ng hagdan, kinuha ko na yung tsinelas ko na nasa loob pa ng ref na nasa gitna nga po ng hagdanan namin at pagkatapos akmang ibababa ko na sana at isusuot nang meron po akong naaninagang anino. Napatigil ako sa pagsusuot ng aking tsinelas, Sir Red, nang mamataan ko na gumagalaw ito. Yung galaw nga po niya, Sir Red, ay marahan na gumagapang papaakyat sa hagdan. Pinagmasdan ko lamang po talaga siya at sa sobrang bagal niyang kumilos, masasabi ko na mas mauuna pa talaga ang isang ordinaryong pagong. Paisa-isa kasi, Sir Red, yung paggapang ng braso niya. Nung unay, inakala kong niloloko lamang ako ng pinsan ko kung kaya tinatawag nila ako at hinihikayat na bumaba. Inisip ko rin na baka hayop lamang ito pero napaka-imposible dahil wala po kaming alagang hayop noon. Hanggang sa dahil sa kuryosidad, pinagmasdan ko talagang maigi ang pag-akyat nito. To the point na na-confused na ako kung anong klaseng nilalang siya. Dahil nga may malaking bintana po sa gitna ng hagdanan namin, pumapasok doon ang liwanag ng buwan. Nang matapatan na nga po ng liwanag ng buwan, kahit dim pa po ito, nakita ko talaga, Sir Red, na bali-bali pala ang katawan nung umaakyat at doon na talaga ako natakot. Mas lalo pa akong nanghilakbot nang makita kong isa siyang babae. Hindi ko ma-explain pero lahat ng mga joints o kaya yung buto-buto niya ay na-dislocate talaga, Sir Red. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng nilalang na siya. Pero lahat ng kanyang mga buto ay nagsisigalawan at tila baga may coordination pa nga kung kaya't unti-unti ay nakakaakyat na ang nilalang. Nadidinig ko din nga, Sir Red, yun bang parang pagkakrak ng mga buto nito. Pero tinignan ko ang kanyang muka, subalit wala akong maaninagan at tila blurry yung bahagi ng kanyang katawan na iyon. So imbes na isuot ko yung tsinelas, binato ko na lamang ang naturang nilalang at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa taas.
Sa huli ay hindi ko rin kinaya ang pagiging matatakutin ko. Nang makagawi na nga ako sa terrace at naroroon pa rin si tita at may kausap, doon ay napansin niya ang aking pamumutla. Naiihi na rin ako sa takot at talagang nanginginig nung time na iyon. Pagkababa ni tita ng telepono at nang matapos ang pag-uusap nila ng kung sino mang kinausap niya, tinanong niya ako kung bakit ako namumutla. Agad niya akong pinababa para daw bantayan namin kung aabot nga ba sa hagdan o tataas pa ang baha, ngunit umiling talaga ako sabay sabing, "Ayoko po tita, may kumagapang po sa hagdan." At naggulat siya sa aking inilahad. Agad ay bumaba siya. Sinamahan ko pa nga siya pero pagbalik namin ay wala na doon ang nakita ko.